Alina, POV. Katulad na napagkasunduan naming dalawa ni Mayan pagkatapos naming magmerienda, kaagad na kaming lumabas ng kubo at diretso sa kubo nila Odessa. Naabutan namin siya kasama ng iba pang mga kadalagahan at kabinataan na abala sa pag-fill up ng kanilang mga biodata. Angie, gusto mo rin sumama sa amin bukas? Mag-a-apply na kami. Sasamahan daw tayo ng staff ni Mayora para siguradong matatanggap tayong lahat. Kaagad na wika sa akin ni Odessa nang mapansin niya ang presensya ko. Mabilis naman akong tumango. Oo, sasama ako. Teka, saan ka bumili ng biodata? Nakangiti ko namang sagot sa kanya sabay tanong na din kung saan makakabili ng biodata para makapag-fill up na rin ako. Meron ako dito, bayaran mo na lang ako sa unang sahod natin. 5 piso lang naman. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang matawa sabay dukot sa aking bulsa at naglabas ng 5 piso. Hindi ko na uutangin, may pera naman ako. Nakangiti kong sagot sa kanya. Kaya natawa na rin siya. Isa sa ipinagpapasalamat ko sa isla na ito dahil mababait ang mga tao. Lahat ng halos kasing edad ko ay mga kaibigan ko na rin. Hindi nila ako tinrato na iba sa kanila kahit na ang totoo, dayo lang ako sa lugar na ito. Sa bagay, iginagalang din kasi nila si Lola Tasing, kumadron at manghihilot si Lola kaya kung paano nila iginagalang si Lola, damay na rin kaming dalawa ni Mayan na palaging nakaalalay kay Lola tuwing may pinapaanak. Kabisado ko na nga din kung paano magpaanak at kung paano magpaligo ng newborn baby. Kung bibigyan lang siguro ako ng pagkakataon na makapag-aral, mas gusto ko sigurong maging doktor. Pagkakuha ko sa biodata na inabot sa akin ni Odessa, kaagad na rin ako nagyaya kay Mayan na umuwi na ng kubo. Doon ko na lang ito fill upan. Since wala naman akong maalala, magpapaturo na lang ako kay Mayan sa ilan pang mga detalye na dapat kong isulat. Katulad na lang kung sinong mga magulang ko at kailan ako ipinanganak. Siguro mag-iimbento na lang ako. Angie Sanchez ate, yan na lang ang ilagay mo sa pangalan mo. Pwede namang huwag mo nang lagyan ng middle name eh. Narinig kong sambit ni Mayan sa akin. Sanchez kasi ang apelido nila kaya kagad na rin akong sumang-ayon. Yung birthday, ano ilalagay ko dito? Ilang taon na nga ba ako ngayon? Namumroblema kong tanong. Kagad naman akong sinipat ng tingin ni Mayan sabay iling. Hindi ko din mawari pero feeling ko para siyang nasa 18 or 20s ka pa lang. Tama, eksakto natin na 20 years old ka pa lang ate. Nakangiti niyang sagot at kung anong buwan at taon ng kapanganakan ko, kunwari ang suggestion niya ay yun na lang isinulat ko. Wala naman akong choice dahil sa nasabi ko kanina. Wala rin talaga akong maalala. Sakang pagkatapos kong fill upan ng biodata, dumating si Lola Tasing. Katulad ni Mayan, nagulat din siya sa naging desisyon ko na magtrabaho sa resort. Medyo mahabang paliwanagan at pakiusapan bago ko napapayag si Lola. Basta kapag hindi mo kayang trabaho, huwag mong pilitin ang sarili mo apo. Nakakakain pa naman tayo na 3 beses sa isang araw dahil sapat naman ang kinikita ko. Mula sa panghihilot at pagpapaanak, bigkas ni Lola Tasing. Laking pasalamat ko dahil parang apo niya na rin ang turing niya sa akin. Napakaswerte ko pa rin talaga. Opo Lola, tatandaan ko po yung sinasabi niyo po. Salamat po. Naluluha kong sagot. Sobrang touch ang puso ko sa kabutihang ipinapakita niya sa akin. Hindi ko man maalala kung sino ako at kung sinong pamilya ko. Maswerte pa rin naman ako dahil may mga taong nagmamahal sa akin ngayon. Maaga kami natulog kinagabihan at bukang liwayway pa lang. Kinabukasan, maaga na akong gumayak. Isinuot kong palda na lagpas, tuhod at blouse na pinahiram sa akin ni Mayan. Ginagamit niya minsan ang kasuotan na ito kapag may school activity siya. Bago sumikat ang araw sa silangan, sakay na kami ng bangkang dimotor patungo sa kabilang isla para sa pag-a-apply ng trabaho. 15 kami lahat at sinigurado naman ng staff ni Mayor na si Rodel na matatanggap daw kami. Nakausap na raw kasi ni Mayor ang mismong may-ari at nag-agree na ito sa kasunduan. Grabe ang ganda ng isla na to. Paano kaya nila naipatayo ang mga building na yan? Narinig kong bigkas ni Odessa. Kanya-kanyang espekulasyon ang naririnig ko sa mga kasamahan ko. Halos 3 taon din daw dinevelop ang nasabing resort at ang ganda nga naman ng kinalabasan.
Susan Montblanc Beach Resort. Isang malaking letra na nakasulat sa pinakamataas na building kung saan hindi ako nagkakamali, isa yung hotel. Nitong huli, hindi na kasi kami pinapayagang umapak dito sa islang ito, kaya ngayon ko lang din nalaman na ito palang pangalan na nasabing resort. Susan Montblanc? Susan Montblanc, bakit feeling ko familiar sa akin ang pangalan na yun? Hindi ko maiwasang mapapikit nang maramdaman ko na para bang may pumitik sa loob ng ulo ko. Ganito na lang palagi kapag nasa barahan ako sa pag-iisip. Bigla na lang sumasakit ang ulo ko. Pero bakit nga ba parang familiar sa balintataw kong pangalang Susan? Sino siya? Bakit parang narinig ko na dating pangalan niya? Angie, ayos ka lang ba? Namumutla ka ah. May masakit ba sa'yo? Naputo lang ako sa pagmumuni-muni nang marinig kong nag-aalalang boses ni Odessa. Kaagad naman akong umiling. Ha? Ayos lang ako. Malapit na pala tayo no? At ang ganda ng paligid. Nakangiti kong sagot sa kanya. Puting-puti ang buhangin at ang laki ng kaibahan ng isla na ito kumpara sa isla kung saan kami nakatira. Oo nga balita ko sobrang yaman daw ng may-ari nito. Taga Manila, sagot niya sa akin. Pilit ako nagpakawala ng ngiti sa labi ko at muling tumutok ang paningin ko sa pangalang Susan. Hindi ko maintindihan ang sarili ko pero napaka-familiar. Sino ba siya? Bakit parang ibang dating sa akin ang pangalan niya? Hanggang sa dumaong ang sinasakyan naming bangka sa dalampasigan, hindi pa rin mawala-wala sa isipan kong tungkol sa pangalang Susan. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ako nakakaramdam ng kaba. Angie, ano na? Okay ka lang ba? Muli ako napatitig kay Odessa na maramdaman kong pagkalabit niya sa akin. Kumurap-kurap ako ng makiilang ulit sabay tango. Ha? Oo. May sinasabi ka ba? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Ano bang nangyari sa'yo? May problema ka ba? Kanina pa kita napapansin na parang wala ka sa sarili mo ah. Nagtatakang sagot niya naman sa akin. Pilit naman ako nagpakawala ng ngiti sa labi. Kinakabahan ako. Alam mo yun, first time kong mawalay kina Lola. Kaya naninibago ako. Pero ayos lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin, nakangiti kong sagot sa kanya. Tinitigan niya naman ako sabay tango. Okay, siguradong ayos ka lang ha? Binilin ka pa naman sa akin ni Lola Tasing. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko na napigilan pa ang muling pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Napakamaalalahanin talaga ni Lola Tasing. Hindi na talaga iba ang turing niya sa akin. Nang maisaayos ng pagdaong ng bangkang dimotor na sinasakyan namin sa pantalan, mabilis na rin kaming nagsibabaan. Diretso kami sa opisina ng General Manager ng resort na si Mr. Anton para sa briefing. Lahat kami sa housekeeping. Maglilinis ng kwarto ng hotel at ng mga cottages dito sa resort. Pagkatapos ng konting pag-uusap, sinamahan kami ng ilan sa mga staff na ikutin ang buong paligid at magkabisado. Next week pa pala tuluyang magbubukas ang naturang resort. Kaya naman may 1 linggo para sa training namin. Lahat kami excited, lalo nang dinala nila kami sa aming magiging accommodation since isla ito at kailangan din talaga naming magstay in. Alanganin naman kasi kung mag-uuwian pa kami gayong dagat ang dadaanan namin. Mahihirapan kami at sana lang pumayag sila Lola Tasing na lingguhan na lang ako kung umuwi. Naging maayos naman ang sumunod na sandali. Pagkatapos ng konting briefing, pinayagan na rin kaming umuwi para bumalik daw kinabukasan. Dala ng mga gamit namin. 1 linggong training ang bubunuin namin at kailangan din namin paghandaan ng grand opening ng resort. Pagka-uwi ko sa aming kubo, kaagad ko ipinaalam kina Lola Tasing at Mean na kailangan ko magstay in sa beach resort. Nung una ayaw na namang pumayag ni Lola pero napilit din sa pangakong tuwing day off uuwi ako. Pagkatapos namin kumain ng dinner, kaagad na rin ako naghanda ng mga damit na dadalhin ko. Magpo-provide ng uniform ang resort kaya naman ayos lang na puro pambahayang dadalhin ko doon. Ate Angie, mamimiss po kita, malambing na bigkas sa akin ni Mean. Habang nakahiga na kami sa papag na higaan. Simula noong dumating ako dito sa isla, katabi ko na siyang matulog. Ako din, mamimiss din kita. Pero huwag kang mag-alala, lingguhan naman ako kung uuwi Makakasama niyo din ako palagi ni Lola. Nakangiti kong sagot sa kanya. Sabi ko sa'yo, pag-aartista na lang applyan mo Hindi bagay sa'yo maging tagalinis ng hotel ate. Malambing na sagot niya. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Artista pa rin? At ano naman ang posible kong maging talent kung sakaling mag-aartista ako? Nakangiti kong sagot sa kanya. Hay, oo nga no. Ano nga ba? Hindi ka naman marunong sumayaw. Hindi ka rin magaling kumanta. Pero pwede na rin sigurong ganda na lang ate. Magpa-cute lang naman sa camera Sagot niya.
Hindi pwede yun. Basta ayos lang ako sa resort. Kapag sumahod ako, ipapasyal kita sa bayan. Bibilhan kita ng maraming magazine para hindi ka na manghiram sa mga classmate mo. Sagot ko sa kanya. Talaga ate? Sige na nga, sagot niya. Tumango naman ako. Kaya lang, nag-aalala pa rin ako ate. Paano kung managinip ka na naman? Sinong gigising sa'yo? Muling wika niya. Natigilan naman ako. Hindi naman siguro. Matagal nang hindi ako dinadalaw ng panaginip na yon at hindi na siguro babalik yun, Mayan. Bigkas ko. Sino ba kasi yung napapanaginipan mo palagi ate? Bakit ka natatakot sa kanya sa panaginip? Nagtataka niyang tanong sa akin. Natigilan naman ako. Sino nga ang lalaki palaging laman ng panaginip ko? Hindi ko alam dahil hindi ko naman kasi nakikita ang mukha niya. Pero iisa lang naman ang palaging laman ng panaginip kong iyon. Gusto niya akong patayin. Ilang buwan ko nang hindi na panaginipan ang lalaking yon pero hindi pa rin pala nakalimutan ni Mayan. Sa panaginip ko, hinahabol niya ako. Tumatawa siya na parang baliw at nakakarinig din ako ng sunod-sunod na putok ng baril. Isang malakas na sigaw ang maririnig ko, kasabay ng isang dambuhalang apoy na hindi ko mawari kung saan galing. Basta ang gulo ng panaginip ko. Hindi ko rin maintindihan pero isa lang ang sigurado ako. Natatakot ako. Sobrang natatakot ako dahil nagigising ako na nanginginig ang buong katawan at pawis na pawis. Feeling ko kasi talaga totoong nangyari sa akin ng kung ano man ang laman ng panaginip ko. Sabi nga ni Lola Tasing, may trauma daw ako. Hindi ko lang daw siguro maalala kung ano yon dahil nawalan ako ng memorya. Ate! Uy, Ate Angie! Hello! Napakurap ako ng makailang ulit na marinig kong boses ni Mayan. Kung saan-saan na naman pala nakarating ang isipan ko. Nakalimutan ko na naman nakaharap ko lang palang makulit na si Mayan. Ganito na lang ako palagi kapag may malalim na iniisip. Nakakalimutan ko na may kaharap pala ako. Bigla na lang akong natutulala. Ha? Ano nga ulit yon? Laman ng panaginip? Hindi ko rin alam eh. Bigkas ko. Baka naman bakas ng nakaraan mo yun ate. Baka naman bago ka nawala ng memory. May taong gusto talagang pumatay sa'yo. Bigkas ni Mayan. Kaagad naman ako napailing. Ang lawak talaga ng imagination ng batang to. Gusto naman yatang ihambing ang buhay ko sa isang pelikula. Lahat na lang sa kanya may ibig sabihin eh. Wala yun. Sige na, tama na munang chika nating ito. Matulog na tayo. Nakangiti kong sagot sa kanya. Kaagad naman siyang napatango at naramdaman ko pa nga ang pagyakap niya sa akin. Hinayaan ko na lang dahil sanay na ako kung gaano kalambing sa akin itong si Mayan. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Lahat kami aligaga dahil ngayong araw ang grand opening ng beach resort. Kailangan naming magtipon-tipon sa baybayin para salubungin ang pagdating ng may-ari ng Susan Montblanc Beach Resort. May mga kasama daw na mga guest at ilang media personnel para i-cover ang official na pagbubukas ng beach resort. Kanina pa rin ako kinakabahan na hindi ko mawari. Kahit anong pilit ko napakalmahin ang sarili ko, hindi ko talaga kaya. Iba-iba ang kulay ng mga uniform ng mga staff sa iba't ibang department. Kulay blue na blouse and trousers sa mga taga-housekeeping at sexing kulay yellow na blouse with miniskirt naman sa mga taga-reception area. Ang mga taga-resto iba din ang kulay pati na rin ang mga billboys. Ang iba pa ay hindi ko na alam kung saan sila naka-assign. Basta iba-iba kami kaya mabilis lang talagang malaman ng lahat kung saang department kami. Ang init, pawis na ako. Bakit pa natin kailangan tumayo dito sa gitna ng tirik na sikat ng araw? Dapat sa loob lang tayo ng hotel dahil mga kwarto lang naman ang lilinisan natin. Hays, nakakainis. Baka masunog ang mukha ko nito eh. Narinig kong bigkas ni Odessa na nasa tabi ko lang. Napansin ko pa nga ang pasimpleng pagsiko sa kanya ni Augusto para patahimikin siya. Pigil ko din ang sarili ko na matawa. Takot sa sikat ng araw itong si Odessa dahil gumagamit siya ng astringent sa mukha. Takot ni imbis na pumuti ang mukha niya, baka masunog pa. Okay, mamaya pagdating ni boss, sabay-sabay natin siyang batiin at i-welcome. Wika ng general manager na resort na si Mr. Anton, gamit ang kanyang megaphone. Sa dami namin kailangan talaga niyang gumamit noon para marinig namin kung anong sinasabi niya. Yes sir, sabay-sabay na sagot namin, halata na sa mukha ng karamihang naiinitan na rin sila. Lahat kami tagaktak ng pawis na nakatanaw sa parating na yate. Yes, yate at doon daw nakasakay ang boss namin. Sana all nakayate, samantalang kami halos ma-dehydrate na sa sobrang init. Pwede naman sana na mamaya na lang kami humilera dito sa tabing dagat.
Pagkadaon ng yate na yan, medyo malayo pa eh. Bibilang pa siguro ng 30 minuto para tuluyang makadaong ang yate. Siyempre maglalakad pa't gugupitin pa yung ribbon na magiging isa sa mga ritual para sa grand opening. Wish ko lang na wag naman sanang masunog ang mukha ni Odessa at walang mahimatay dahil sa sobrang init. Nakakaramdam na rin kasi ako ng pagkauhaw eh. Ang hirap palang maghanap ng pera. Parang gusto ko na tuloy pagsisihan na nag-apply pa ako sa resort na to. Dapat talaga pinanindigan ko na lang ang pagiging assistant ni Lola sa tuwing may pinapaanak siya eh. Mabilis na lumipas ang 30 minuto. Sa wakas dumaong na rin ang yate at isa-isa nang nagsipagbabaan ng mga sakay. Marami sila't sa pananamit pala, halata nang may mga sinabi sa buhay. Sa hindi kalayuan, may napansin din kaming ilan pang mga sasakyang pandagat na parating. Siguro yan na yung sinasabi nilang mga guest. Good luck sa amin. Mukhang magiging abala na talaga kami nito simula ngayong araw. Mukhang maraming ine-expect na guest ang resort na to simula ngayong araw. Sa wakas, dumating na rin ang pinakahihintay namin, ang pagbaba ng may-ari ng resort. Wala sa aking kinatatayuan, tanaw kong pagbaba ng isang matangkad na lalaki. Kaagad siyang sinalubong ng general manager at iba pang mga mas matataas na katungkulan ng beach resort para makipagkamay. Shit! Siya may-ari! Ang gwapo! Narinig kong bulungan ng mga kasamahan ko. Wala sa sariling napatitig naman ako sa mukha ng lalaking naglalakad na patungo sa gawin namin. Hindi ko alam kung coincidence pero bakit parang familiar sa akin ang itsura niya. Bakit parang nakita ko na siya somewhere na hindi ko maalala. Narinig ko na muling nagsalita si Mr. Armenton. Nahawak pa rin ang gamit niyang megaphone pero hindi nag-a-absorb sa utak kong lahat ng sinasabi niya. Wala na kasi akong ibang ginawa ko hindi titigan ng lalaking sinasabi nilang may-ari ng resort na ito. Si Stalmon Blanc. Saan ko ba siya nakita? Hindi ko mawari kaya naman. Hindi ko mapigilan ng mapapitlag nang may biglang kumalabit sa akin. Yuko daw! Mahinang bulong ni Odessa sa akin. Wala sa sariling kaagad ako napayuko nang mapansin kong nagsipagyukuan na rin ang mga kasama ko. Gumugulo pa rin sa isipan ko kung saan ko nga ba nakita itong si Mr. Montblanc. Tahimik ako nakamasid habang inumpisahan ng maiksing program. Nagbigay ng maiksing speech si Mr. Montblanc. Pagkatapos noon nag-ribbon cutting na, bago pa siya pagkaguluhan, ng mga reporters ay inutusan na kami ng head namin na pwede na daw kaming bumalik sa aming mga post na kaagad kong pinagpasalamat. Sobrang init na rin kasi at gusto ko na rin uminom ng tubig. Odessa, Anton, kayong dalawa, magpaiwan na muna kayo dito. Mga hakbang na sana ako paalis nang marinig kong boses ng supervisor namin. Si Madam Candy at sa dinami-dami ng taga-housekeeping kami pa talaga ang napagtripan na pagpaiwan. Bakit po ma'am? Ano pong gagawin namin dito? Nagtatakang tanong ni Odessa. Kayo ang nakatakdang maglinis sa presidential suite kung saan magpapahinga mamaya si Mr. Montblanc. Kaya naman dapat lang na nandito kayo. Digas niya. Kagad naman kami nagkatinginan ni Odessa at hindi ko mapigilan ng pigil na matawa nang mapansin kong pulang-pula ng mukha nito. Mukhang hindi talaga magandang idea na gumamit siya ng astringent sa mukha sa ganitong klaseng trabaho namin. Wala naman kayong ibang gagawin kung hindi tatayo lang. Ayaw niyo ba noon? Masisilayan niyo palagi ang kapugian ni Mr. Montblanc sa malapitan. Halatang kilig sa boses ni Madam Candy habang sinasabi ang katagang yon. Pigil ko naman ang mapaismid. Hindi ako interesado sa kapugian ni Mr. Montblanc dahil naalala ko na kung saan ko siya nakita. Siya yung nasa magazine na dala ni Mea noong nakaraang linggo. Ang byudo na girlfriend ng artistang si Glenda Lanjico. Ano ba? Alam mo, feeling ko talaga may lihim na galit sa atin yan si Madam Candy eh. Bakit sa dinami-dami ng mga nasa housekeeping, tayo pa talagang napili niya para magpaiwan dito at magbilad sa tirik na sikat ng araw? Nainis na bigkas ni Odessa. Habang tahimik ako nakamasid sa may-ari ng Susan Montblanc Beach Resort hanggang ngayon, patuloy pa rin na lumilipad ang isipan ko. Kanina pa rin ako nakakaramdam ng kakaiba sa sarili ko. Habang direktang nakatitig kay Mr. Stalmon Blanc, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Sobrang napaka-familiar niya sa akin na hindi ko mawari. Ay, salamat. Naisip din ng baliw na si Madam Candy na pasilungin tayo. Maya-may narinig kong muling sambit ni Odessa sa akin at naramdaman ko na lang ang paghila sa akin. Nagtataka naman ako na pasunod na lang sa kanya. Pwede na raw tayong magpahinga. Nagtataka kong bigkas. Napatigil naman sa paghakbang si Odessa, tinitigan ako. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng magaling nating supervisor? Pwede na daw. Napansin niya sigurong malapit na mag-apoy itong mukha ko sa sobrang init. Lintik na babae yan. Ahap din ang pisngi ko.
Feeling ko masusunog na eh. Bikas niya't muling humakbang. Mabilis naman ako napasunod sa kanya. Astringent pa more. 1 linggo pa lang kami pero mukhang pasuko na yata si Odessa. In-expect na talaga na medyo mainit ang workplace namin dahil nasa resort kami. Ako nga namumulan na rin ang balat sa sobrang init. Hindi kasi talaga maiwasang hindi mainitan. Pero ayos lang naman sa akin. Maraming nagsasabi na magkukulay pula lang daw ang balat ko kapag mabilad ako sa araw. Dahil talagang maputi ang tunay na kulay ng balat ko. Bumalik kami ni Odessa sa aming accommodation para gamitin ang 1 hour break namin. Since ma-assign kami sa presidential suite at busy pa naman ang may-ari ng resort na ito sa labas. Sinabi ni Odessa na kukunin daw namin itong pagkakataon para makapagpahinga kami. Ewan ko lang kung saan niya nakuha ang instruction na ito dahil tulala ako kanina pero bahala na. Kung masisante kaming pareho, wala rin akong pakialam. Parang kahirap din pala ng trabahong ito. Training pa nga lang, pagod na ako. Paano pa kaya ang actual? Ay, sana gabayan ako ni Lord dahil kung hindi ko rin talaga kaya, baka 1 month lang ako at aayaw na ako kaagad. Bahala na. Dahil magkasama kami ni Odessa sa isang silid, pagkatapos namin mag-snack, nagpa siya kaming matulog na muna. Nakakapagod ang sobrang init sa labas, kaya ilang saglit lang. Napahimbing na rin ako sa pagtulog. Nagising na lang ako sa mahinang katok sa pintuan ng kwarto. Napabalikwas ako ng bangon sabay titig sa orasan at ganoon na lang ang gulat ko dahil halos 3:00 na pala ng hapon. Lagot na, baka hinahanap na kami ng supervisor namin kaya dali-dali kong niyugyug si Odessa para gisingin. Ungol lang ang sinagot ng bruha sa akin at para bang ayaw niya pang magising pero malakas na akong nagsalita. Odessa, gising na. Malalagot tayo nito kay Madam Candy eh. Unang araw ng actual work natin, tinulugan natin. Malakas kong bigkas. Napansin kong mabilis naman siyang napabangon at napatitig sa akin. Hala, oo nga. Shit, yari tayo nito. Bigkas niya't dali-daling dinampot ang maliit na salamin na nasa may paanan niya lang. Mabilis siyang nagayos at ganun na rin ako. Isa sa training namin ay maglagay ng tamang makeup sa mukha at ayos sa buhok. Odessa, Angie, buksan yung pinto. Kanina pa kayo hinahanap ni Madam Candy. Kagad kami nagkatinginan ni Odessa nang marinig namin ng isang familiar na boses. Alam kong kanina pa siya kumakatok kaya mabilis akong tumayo at naglakad patungo sa pintuan ng silid namin. Agusto, nakatulog kami? Galit na ba si Madam sa amin? Kaagad kong tanong sa kanya. Napansin kong natigilan si Agusto tulalang tumitig sa akin. Malakas naman akong tumikim para makuha ang atensyon niya. Ha? Hindi naman. Sinabi kong nakabreak kayo noong hinahanap niya kayo. Sa presidential suite kayo maa-assign, hindi ba? Inutusan ako ni Madam Candy na i-double check niyo daw ang silid dahil papunta na raw doon si Bostel. Bigkas niya. Kaagad naman akong tumango at nilingon si Odessa na hindi pa rin matapos-tapos ang pag-aayos. Odessa, tara na. Pagyayaya ko sa kanya. Parang wala yatang balak lumabas ng silid. Angie, ano na ngayon ang gagawin ko? Parang nasunog yata ang face ko. Mangyak-ngiyak niyang sagot. Hayaan mo na muna yan, Odessa. Mamaya mo na yun problemahin. Kanina pa kayong dalawa hinahanap ng supervisor natin eh. Urgent na. Kailangan nang i-check ang room na may-ari ng resort na to. Muling bigkas ni Agusto. Hindi ko naman mapigilan na mapabuntong hininga sabay hakbang palabas ng kwarto. Ganito na lang, mauna na ako sa iyo, Odessa. Kapag naayos na yung mukha mo, sumunod ka kaagad sa akin ha? Bigkas ko. Napansin kong nag-umpisa nang mamula ang kanyang mga mata. Palatandaan na nagpipigil na siyang maiyak. Wala na akong choice kung hindi iwan na siya at patakbong bumalik ng hotel kung saan kami naka-assign. Kahit naman na nakakapagod ang trabahong ito, ayaw ko pa rin naman na matanggal agad-agad. Gusto ko rin namang makatikim muna ng sahod bago masisante. Nangako pa naman ako kay Mea na bibilan ko siya ng mga magasin pagkasweldo ko. Kaya kahit nakakapagod ng trabahong ito, kailangan kong magtiyaga.